Rizal, umabot sa 28 ang bilang ng mga nasagip na kabataan na ang edad po ay 8 hanggang 16. Anong kinabukasan ang kakaharapin ng mga itinuturing na anak ng kalye? Baba. After operation, dinala namin ang mga bata sa barangay Fort Blatter at doon namin napag-alaman na karamihan sa kanila ay nadala na sa aming tanggapan. Arinda. Ikaw ate, saan ka? Hinahatid na natin yan, ma'am, sa El Santos. Namiss niyo kami? Sino pa ikaw? Pagdating sa barangay, for record purposes, ni-record natin yung kanilang mga pangalan, yung edad, yung address. Kung mapapansin natin, yung mga bata ay talagang magkakakilala dahil pagdating sa barangay, ayaw maghiwa-hiwalay, talagang gusto nila magkakasama sila. After ng barangay Blatter, dinala ang mga bata sa aming tanggapan for intervention. We conducted initial interview and counseling. We provided food and clothing at pansamantala silang nanatili sa aming tanggapan. Kasi nalaman pa rin ng mama mo nasaan kami. Kasi hindi ka pwede sumama sa kanila. Kasi unang-una, hindi kanila kamag-anak. Base sa pakikipag-usap namin sa mga bata, ang mga nagiging dahilan kung bakit sila tumatambay o nalululong sa masamang bisyo ay unang-una ay ang family problem, na kung saan mas marami sa kanila ang may broken homes, financial problem, at abuse. Nagaw, napagalitan, pagpalo. Sumusobra na sila. Kawawa sa amin. Minsan, kakapasa kami. Kasi tinatakasan ko sila. Takot ako eh. Palawin ako rin. At ang isa pang nakikitang dahilan ay ang peer group na kung saan dito nila nakukuha ang satisfaction, belonging, and acceptance mula sa mga kaibigan. Yung mama mo ba, inaalagaan ka? Papa ko lang po. Nasaan mama mo? Sa bahay po. Kaya ka umaalis kasi wala kang kasama sa bahay, ganun ba? Tapos mo na kumain. Tapos na kumain. May 10 tayong bata na na-rescue na mga taga-Kainta. Yung 7 doon, naibigay na namin sa mga kanilang mga magulang at nangako naman yung kanilang mga magulang na pangangalagaan nila, babantayan at aarugain na. Anong dalawa lang bago yan? Opo, anong bago sa amin? Yung 2, nandito sa amin ngayon sa pangangalaga ng MSWD ng Kainta, habang sila ay kina-counseling namin araw-araw upang masanay sila na balak sana namin na dalhin sila sa institusyon. Gusto ko yung sama-sama tayo. Kasi nga, naiyak din yung anak ko. Mama. Sabi ko, anak ko, Diyos ko, sabi mo gano'n, ano nangyari? Kung hindi pa ako tumawag kapatid mo, hindi ko pa nakausap, hindi ko pa alam na ganyan na palang kalagayan mo dito. May mga gaste. Siyempre po sa akin, masakit din. Siyempre, galing sa sinapupunan ko sila, tapos ganyan. Kaya gusto ko ilayo dito. Iuwi ko sa Bicol para malayo na sa mga barkada.
Ano naman po kasi sama-sama naman kami araw-araw para masubaybayan ko din sa ginagawa niya. Pag ganun, pag sarili ang bahay, basta issue namin na sa amin na stay na kayo doon. Sa pagkakataong ito, minabuti naming pauwiin ang mag-iina sa probinsya at binigyan namin sila ng transportation assistance upang maisagawa ito. Okay naman po sa kanyang umuwi. Siyempre po, yung mga barkada na andyan. Kaya parang ang isip niya pa iba-iba. Sabi ko, pag nandoon na tayo, huwag ka nang gumawa ng masama. Kasi mas maganda may magulang eh. Kasi mahirap gayahin mo mga ibang bata. Diyan, walang magulang. Bukas, gusto mo pag lumit ang dagat, bukas punta tayo sa dagat. Ang ama mo tunay, sabi kong ganun, di ka inintindi. Ina mo lang ang nag-iintindi sa'yo. Sana maintindihan mo ako. Mga Igan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.